Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon na isinulat ni Apostol Juan sa Kabanatang 1, talatang 11 ng aklat ng Juan. At ito ang patutuo ni Juan. So si Juan Bautista po dito ay pumapatungkol, yung Juan po dito ay pumapatungkol kay Juan Bautista, hindi po si Apostol Juan. Ano po? Ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang mga saserdote at mga Levita, upang sa kanya itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin, ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. 24. At sila'y sinugo buhat sa mga Pariseo. At sa kanya'y kanilang itinanong at sinabi sa kaniya, bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo na si Elias ni ang propeta? Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Ang mga bagay na ito'y ginagawa sa Betanya, sa dako pa roon ng Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Pagpalain po nawa ng Diyos, mga minamahal, ang salita ng Panginoon na pagbubulayan po natin sa ating mga puso. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. So yung titulo po ng ating pinag-aaralan po ngayon o sa sermon po na ito ay pinamagatan ko pong si Jesus ayon kay Apostol Juan. Si Jesus ayon kay Apostol Juan. At ito po ay part 1 lang po ng ating gagawing pangangaral sapagkat hinati po natin ito sapagkat napakahaba po ng bahaging ito na patutuo ni Apostol Juan sa banal na kasulatan. Kaya po ayaw ko naman po kayong magutom masyado, kaya pinutol-putol po natin. So, salamat po sa Panginoon, mga kapatid, dahil natapos na po yung ating pag-aaral doon po sa tinatawag na prologue o introduction ni Apostol Juan sa aklat po na ito, na matatagpuan po natin sa Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 18. So, yun po yung nagsuserve as pinaka-introduction ni Apostle John nung sinulat po niya ito. And I hope and I pray, mga kapatid, na natutunan po natin dito ang napakahalagang doktrina tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, mga minamahal, kagaya po ng aking palaging dinidiinan, magkamali na po tayo sa pipiliin nating magiging asawa, magkamali na po tayo kung saan nating i-invest yung ating pera. Huwag ka lang magkakamali sa pagkakakilala mo sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kalalagayan ng iyong mahal na kaluluwa. So nawa po, mga kapatid, nung pinag-aaralan po natin yung introduction ng John chapter 1 verses 1 to 18, ay tumatag po yung ating paniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po, mas nakumbinsi kayo na yung Kristo na ating inaawitan kanina, yung Kristo na ating sinasamba ay tunay na Diyos. Yung kinakanta nawa natin kaninang ikaw ang tunay na Diyos, ay hindi lang po nasa isip natin na yung Ama, kundi ang banal na Trinidad. Kapag sinabing banal na Trinidad, kasama po doon ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Nawa po, naging klaro din sa inyo yung pagiging distinct o iba ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama. So hindi po tayo, mga kapatid, mga modalista, na ang ibig sabihin noon, mga kapatid, ay naniniwala sila na yung iisang Diyos na ito
ay merong siyang tatlong pagpapakilala. Ibig sabihin, isa lang talaga yung persona ng iisang Diyos na ito, pero minsan nagpapakilala siya sa iba't ibang mukha. Nagsusuot siya ng parang maskara, minsan ako ang Ama, minsan ako ang Anak, minsan ako ang Espiritu Santo. Hindi po ganoon yung ating paniniwala bilang mga Kristiyano. Tayo po'y naniniwala na ang Diyos natin ay isa lang. Tayo po ay monotheist, mga iisa lang ang talagang kinikilala nating Diyos, pero ang isang Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. At ang tatlong persona na ito, ayon sa ating pinag-aralan, ay hindi po sila magkakapareho. Sila po ay magkakaiba. Hindi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, hindi ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. At pagbabalik-balik na rin lang po natin iyon. So distinct ang ating Panginoon Hesus sa Ama, hindi siya ang Ama, hindi siya ang Holy Spirit, siya po ay ang anak ng Diyos. At natutunan din po nawa natin at naging kumbinsido tayo na ang Panginoong Jesucristo ay siya ring manlilikha. Hindi po siya isa sa mga lilikha. Siya po ang manlilikha ng lahat ng mga bagay. Nakikita o hindi nakikita, nilikha lahat ng ating Panginoong Jesucristo. At siya po ang tagapagbigay ng buhay, hindi lang ng physical life, maging spiritual life and eternal life. Lahat po yan ay bumubukal sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagsilbing ilaw ng sanlibutan kung saan nagsisilbing liwanag sa mga tao upang makilala nila ang tunay na Diyos at maging yung kanya pong pagkakatawang tao. Sana po naging klaro sa atin na siya po ay naging tunay na tao. Naging kagaya po natin maliban sa pagiging makasalanan. Siya po ay nagkatawang tao, ngunit hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. Siya po ay Diyos at the same time ay tao. Iyan po ang biblical na Panginoong Jesucristo na ating sinasamba at pinapaniwalaan. Ngunit alam niyo mga kapatid, marami na tayong natutunan tungkol sa Panginoong Jesus. Pero ito po ay introduction pa lamang ni Apostol Juan sa napakarami po niyang mga katotohanan na gustong ituro po sa atin tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pa po tayong matututunan sa pagpapatuloy po ng ating serye kung sino po talaga ang ating tagapagligtas. So matapos po yung doctrinal na introduction ni Apostol Juan, nagsimula po siyang magkwento ng ilang mga kaganapan upang makumbinsi pa po yung mga mambabasa niya na tungkol po sa kanyang sinasabi kung sino po ang Mesiyas. Kaya in verses 19 to 51, ganyan po kahaba ito pong pag-witness ni Apostle John kung sino ang Panginoong Jesus. From verses 19 to 51, makikita po natin ang napakahabang narrative o kwento na ito na ang nagpapatotoo po ay walang iba kundi si Juan Bautista tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. At yung verses 19 to 51, alam niyo po ang covered na araw po nito. Ito po ay nangyari sa loob ng 3 araw. 3 araw po yung verses 19 to 51. Yung unang araw in verses 19 to 28, kung saan dito po makikita niyo pinapatotoo ni Juan Bautista na ang Panginoong Jesucristo, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo sa mga kalaban ng Diyos. Na yan po yung ating tatalakayin po ngayon. Yan po yung kanyang audience dito, yung mga sinugo ng mga Hudyo na nabasa natin kanina na mga saserdote at mga Levita. Ano ba ang sinabing patotoo ni ni Juan Bautista sa kanila? So, pagtapos mo nito, yung pangalawang araw naman po na nagsimula in verse 29 hanggang verse 34, kung saan pinapakilala ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus sa madla. So yung pangalawang araw, yung unang araw, ang kausap lang niya ay iilang mga tao. Pagdating sa verses 29 to 34, marami na siyang audience, marami na siyang mga tao na pinagpapatotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. And then pagdating po sa verse 35 hanggang 51, ito po yung panghuli at patatlong araw, makikita po natin dito mga minamahal na pinapatotoo po ni Juan Bautista na si Jesus sa kanya po mismong mga alagad. So iba-ibang audience, iba-ibang araw na kaganapan at iba-ibang patotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi po natin i-cover ang lahat ng iyan. Gaya ng aking sinabi, sa isang sermon, pwede na lang po kung handa kayong maghintay hanggang alauna. Gusto niyo po bang tapusin na natin
Ano, kaso hanggang alauna tayo. Ayaw nyo, di ba? So ako din magugutom tayo. So, hinati-hati po natin itong 3 araw na ito para po atin pong matutunan ng mas maikli yung patutuo ni Juan Bautista tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, magkakaroon po tayo ng isang sermon kada isang araw sa kaganapan sa patutuo ni Juan Bautista tungkol sa ating tagapagligtas. So, ang focus po ng ating pag-aaral ngayon, mga minamahal, ay mula verses 19 hanggang 28. So kung nandiyan kayo sa Bible ninyo, ayan po yung inyong tututukan. Mga kapatid, sana nasasanay na kayo by this time sa paraan po ng pangangaral ng inyong lingkod. Na tayo po hindi masyadong patalon-talon ng talata, kundi atin pong sinusundan yung talata ng magkakasunod, verse by verse. Kaya kung gusto nyo po ako masundan, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia, tingnan niyo po yung mga talata na aking sinasabi. Sapagkat kung hindi, mahihirapan po ninyo sundan yung aking sinasabi. So yung focus po natin ulit ay verses 19 to 28. Makikita nyo dito mga minamahal na ipinapakita ni Juan Bautista, pinapatutuo ni Juan Bautista ang Panginoong Hesus bilang si Yahweh. Yan po yung una nating punto. Isa lang pong punto yung ating pag-aaralan ngayon. Si Jesus ay si Yahweh. Sa iba, ang tawag Jehovah, okay lang po yun. So in verses 19 to 28, makikita nyo po yung tagpo ni Juan Bautista at ng mga saserdote at mga Levita kung saan nagkakaroon sila ng conversation, ng question and answer. Napansin nyo po ba yun? At tinatanong nila kung sino si Juan Bautista, na nung sinagot ni Juan Bautista, ito po ay naging paraan niya, hindi lang po para ipakilala yung kanyang sarili, kundi para maipakilala sa kanila kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Pasinin niyo po yun, nasa verse 19. Ang sabi doon, at ito ang patutuo ni Juan, nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang mga saserdote at mga Levita, upang sa kanya'y itanong, sino ka baga? Nakita niyo yung purpose ng pagpunta ng mga sinugo na ito, ng mga investigador, kung sino si si Juan Bautista. Baka nalilito kayo mga kapatid si Juan na binabanggit dito ay si Juan Bautista, si Juan B. Kasi merong Juan A, si John the Apostle. Si John the Apostle, yung Apostol Juan, hindi niya binanggit yung kanyang pangalan dito sa kanyang sulat, gaya ng pinag-aralan natin sa unang sermon po natin dito sa introduction. Dahil napaka mapagkumbaba ni Apostol Juan, hindi niya binanggit yung kanyang pangalan sa kanyang sinabi. Tayo kasi minsan gusto natin palagi nakakabit yung ating pangalan, donated by, courtesy of, di ba? Si Apostol Juan hindi. Ala siyang pakialam kung matanyag yung kanyang sarili. Ang mahalaga sa kanya, maipakilala niya, maipatutuo niya kung sino ang ating Panginoong Jesus. So dito po, ang nagpapatutuo ay si Juan Bautista. Kita niya, pati ako nalilito na. Si Juan Bautista. So mapapansin niyo po sa tagpong ito na meron pong isinugo. May mga ipinadala yung mga Hudyo na mga taga Jerusalem upang interviewin, tanungin si Juan Bautista tungkol sa kanyang pagkatao. At alam niyo mga kapatid, yung mga Hudyo dito na binanggit ni Apostol Juan ay hindi lang pumapatungkol sa kanilang lahi. Sila yung lahi ng mga Hudyo. Sa aklat po ng Juan, kapag po nababasa niyo yung salitang Hudyo, ito po ay grupo ng mga tao. Ito po ay pumapatungkol kadalasan sa grupo ng mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Tatandaan niyo po yan. So, nagsugo sila ng mga alagad nila, yung mga saserdote, pagka di nyo alam yung saserdote, sa mababaw na salita, mga pare, ng lumang tipan, at ng mga Levita, hindi para sumamba sa Panginoong Jesus, kundi para lang mag-imbestiga, kasi in the first place, hindi nila kikilalanin, hindi sila kumikilala sa Panginoong Jesus. At ayon po sa aking pag-aaral, yung mga Hudyo na ito na nagsugo sa mga taong ito ay miyembro ng Sanhedrin. Ano po ba yung Sanhedrin? Sila po yung gobyerno ng mga Hudyo nung panahon pong iyon. So, ibig sabihin, hindi sila basta-bastang mga tao. Sila po ay mayroong sinasabi sa lipunan. Sila po ay matataas na may katungkulan at tinitingala, sinusunod ng mga taong Hudyo nung panahon pong ito.
So isang araw, narinig po nila ang tungkol kay Juan Bautista. So si Juan Bautista po ay bantog o kilalang propeta. Marami pong Hudyo ang kumikilala at sumusunod sa kanya. Ganyan po yung mababasa nyo kung babasahin nyo yung lahat ng Ebanghelyo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Makikita nyo na napakaraming naniniwala kay Juan Bautista. Napakaraming sumusunod, nagpapabautismo kay Juan Bautista simply because kinikilala nila na si Juan Bautista ay isang propeta ng Diyos. Ito po, kaya po marami siyang tagasunod sapagkat napakahaba po mga kapatid ng pagitan mula doon sa huling propeta ng Lumang Tipan na si Malakias. Di po ba? Si Malakay sa Tagalog. Mula doon kay Malakias hanggang po lumitaw ang panibagong propeta. Alam niyo po yung gap, mga kapatid? For 400 years, walang narinig ang Israel na pahayag mula sa Diyos. Imagine niyo, ganoon katagal. Walang propetang na-rise noong time na ito. And then isang araw, biglang sumulpot si Juan Bautista na nagpapakilalang, na kinikilalang propeta ng ating Panginoon Diyos. At ang kanyang pinapangaral ay tungkol sa Mesiyas, tungkol sa tagapagligtas, bagay na kumuha ng interes ng maraming mga Hudyo sapagkat bukod sa napakatagal na nilang walang naririnig buhat sa Diyos, yung Mesiyas, yung napakatagal na nilang hinihintay na magliligtas sa kanila. Yun nga lang po, mali ang unawa ng mga Hudyo noong panahon ito at maging sa panahon natin ngayon. Alam niyo po malungkot, kapag po nagpunta kayo sa YouTube, pinakinggan niyo po yung interview ng mga Kristiyano sa mga Israelita kung saan unang nagpahayag ang Diyos, hindi po sila kumikilala sa Panginoong Jesucristo at maliban po doon, mali ang kanilang idea ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hinihintay nila ay parang isang presidente na magtatanyag muli sa bansang Israel para kilalanin muli siya at maghari sa buong mundo. So, hanggang noong araw, ganun na po paniniwala ng mga Hudyo hanggang ngayon. Ano po? Kaya nung narinig nila si Juan Bautista na nangangaral tungkol sa Mesiyas, tungkol sa pagdating, sa paghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, naging interesado talaga sila. Bakit? Kasi nung panahon ito, nasasakop sila ng Roman Empire. No? So, gusto nilang makalaya, gusto nilang bumalik sa kalayaan at talunin ang Roman Empire na sumasakop sa kanila. Kaya naman po, sa sobrang sikat ni John the Baptist, nagpadala po sila ng mga taong mga tauhan po nila ng mga saserdote at Levita upang imbestigahan sino baga itong Juan Bautista na ito. So yung mga saserdote po at pare, mga kapatid, nung araw, sila po yung nangunguna sa pag-aalay ng templo at abala sa mga gawaing may kinalaman po sa Diyos, sa templo ng Diyos. Sila po yung mga tinitingala sa hanay ng mga Hudyo. At yung mga Levita naman po, kung alam ninyo, ang mga Levites, sila po ay bahagi o isa sa 12 tribo ng Israel, kung saan sila din po ay abala na pagkatiwalaan na magtrabaho sa templo ng Diyos, at sila po ay uma-asiste sa mga pari o saserdote ng Lumang Tipan. So sila po yung isinugo ng mga Hudyo para interviewin si John the Baptist. At sa tagpo pong ito, maaaring ang mga saserdote ay ang mga saserdote ang nagtatanong kay Juan at hindi po yung mga Levita. So sila po ang tagapagsalita. Ang purpose lang po ng mga Levita na kasama nila ay bodyguard. Kasi alalay sila, di ba? So kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, ang haharap, ang magtatanggol sa mga saserdote ay ang mga Levita. So, makikita natin in verse 19 na yung mission nila ay alamin kung sino si Juan Bautista. Bagay na hindi naman ipinagkailan ni Juan Bautista. Sinagot po niya ng diretsyo yung kanilang mga tanong. Sabi sa verse 20, tingnan niyo po doon. At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag. Paulit-ulit, ano? Kasi alalahanin niyo, Hebreo to eh. Pag Hebreo, paulit-ulit, pagka gusto nilang may emphasize na something. Tayo, pagka may gustong i-emphasize, nilalakasan natin yung ating boses. Ano? Umuwi ka na. Ano? Di ba? Pagka ganun na, yung boses ng aking asawa, alam na this.
Ano? Babay na, uwi na. Kasi, alam na, alang-alang sa kapayapaan, di ba? So, alam mo yan bro, di ba? O, kahapon din Ganyan din ang dahilan sa akin ni Martel, nagkakapi kami. Bro, nagchat na si ano, sige na bro, umuwi ka na, baka mahirap na, pati ako madamay sa galit. So, pagka Hebreo, paulit-ulit. Hindi niya, sabi, ipinahayag at hindi kinila at kanyang ipinahayag. Ano yung kanyang ipinahayag sa tanong ng mga Hudyo o mga saserdote o mga Levitang ito? Hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Kristo. Bagamat sikat na sikat si si Juan Bautista sa panahon ito, maraming naniniwala sa kanya, marami siyang tagasunod, hindi niya iniligay ang kanyang kasikatan sa kanyang ulo. Amen, mga kapatid? Hindi siya nagpanggap, hindi siya naging mayabang, na ariin niyang ako ang tagapagligtas na hinihintay niyo. Pwede kasing ganun Pagka sumisikat ka na, nakakalimutan mo na kung sino ka talaga. Kapag ka nagkakaroon, maasenso ka na ng konti sa buhay, marami ka nang nararating, unti-unti mo na na-achieve. Yung mga pangarap mo sa buhay, nakakalimutan mo na kung saan ka nang galing. Dito ba? Si Juan Bautista, kahit po siya nasa rurok ng kanyang kasikatan, hindi niya nakalimutan kung sino talaga siya. Hindi ako ang tagapagligtas. Hindi siya nagpanggap na siya yung tagapagligtas o ang haring hinihintay nila. Inamin niya na hindi siya ang Mesiyas. Kaya nagpatuloy po yung mga saserdote at mga Levita na usisain kung sino ba talaga siya. Kung hindi ikaw ang Mesiyas, kung hindi ikaw ang Kristo, nagpatuloy yung kanilang tanong in verse 21. Ang sabi, at sa kanya'y kanilang itinanong, kung kayo'y, ano nga, ikaw bagay si Elias? Kilala niyo po ba si Elias? Di ba siya yung hindi namatay na propeta, na dinala na lang bigla sa alapaap? Ang tanong, mga kapatid, bakit po sa dami-dami ng propeta na pwedeng ibintang o akalain nilang yun si Juan Bautista, bakit si Elias yung kanyang sinabi o kanilang inakala na si Juan Bautista? Bakit inakala nilang si Juan Bautista ay reincarnation, o bagong Elias na dumating o bumalik mula sa langit, Unang posibleng dahilan ay sapagkat may pagkakahawig po ang estilo ng pamumuhay ni Juan Bautista at ni Propeta Elias. Sa ikalawang hari 1:8, sa lumang tipan yan, mababasa natin doon na si Elias po ay isang lalaking mabalahibo at nakabigkis ng balat ng hayop sa kanyang balakang. Kakaiba yung forma ni Elias. Weird. At kung titingnan nyo si Juan Bautista in Matthew chapter 3 verse 4, ganun din yung kanyang formahan. So, pwedeng nakita nila yung semblance ni Elias kay Juan Bautista, na baka ito si Elias. Baka ito talaga bumalik mula sa langit. So, pangalawang naisip ko pong dahilan, maliban po sa kahawig niya si Elias, ay sapagkat may propesiya sa lumang tipan, partikular sa Malakias Kabanatang 4, Talatang 5, na bago dumating ang araw ng Panginoon, ay magpapakita ulit ang propeta Elias. Ang sabi sa Malakias, Kabanatang 4, Talatang 5, pakinggan nyo na lamang po, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kinumpirma po ng Panginoong Hesus na si Juan Bautista po ang katuparan ng hulang ito. Na siya nga talaga yung Elias na darating bago ang araw ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 17:10-13, Mateo 17:10 hanggang 13, ito po yung pangyayari ng pagbabagong anyo. Pagtapos po ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon, yung tinatawag na transfiguration, at nakita ng mga alagad na kasama ng Panginoong Hesus, nagliliwanag siya, naalala nyo? Kasama niya si Moises at si Elias. At ang sinabi po ng mga alagad, ang tanong ng mga alagad sa Matthew chapter, ano sabi kong verse? Ayan. Naglolo ko. Matthew 17, 10-13. Ang sabi po doon,
At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto. Kinonfirm niya, talagang darating muna si Elias. At isasaulit ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy, napag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Ayon sa Panginoong Hesus, ang Elias na inihintay sa Malakias 4 ay si Juan Bautista. Ngayon ang tanong, mga kapatid, kung siya talaga ang katuparan ng hulang ito sa Malakias, bakit hindi ang sagot ni Juan Bautista nung tinanong siya, ikaw ba si Elias baga? Bakit hindi? Naisip niyo po ba 'yon? So mali ba ang Panginoong Hesus sa sinabi sa interpretation niya ng Malakias 4? O nagsisinungaling lang si Juan Bautista kasi natatakot siya baka may gawin sa kanyang masama? Well, pareho pong hindi ang kasagutan. Hindi nagkamali ang Panginoong Hesus at hindi nagsisinungaling si Juan Bautista. Hindi ang isinagot ni Juan Bautista dahil inaakala ng mga taong nagtatanong sa kanya na siya talaga ang reincarnation ni Elias na propeta sa lumang tipan. Parang bagang si Elias matagal na wala, tapos biglang lumitaw na siya rin. So hindi yun si Juan Bautista. So namali po sila ng interpretation ng propeta sa Malakias, sa propesiya ni Malakias, na inaakala nilang literal na si Elias ang darating. Ngunit ang talagang darating lang ay isang taong may kaparehas na ministeryo at tikas kay Elias. Ang sabi po sa Lucas 1:17, ito yung mga panahon na nagpakita ang isang anghel kay Zacarias. Kilala niyo po ba si Zacarias? Siya po yung tatay ni Juan Bautista. Ano po? Ito yung mga panahon na bago pinagbubuntis pa lang si Juan Bautista. May nagpakitang anghel sa tatay ni Juan Bautista. At ang kanya sinabi, at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha, pertaining to John the Baptist, na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papabaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, and so on and so forth. So hindi po literal na si Elias ang darating, kundi meron lang espiritu at kapangyarihan, ministeryo ng kagaya ni Elias na nakita po natin sa katauhan ni Juan Bautista. So nung nakumpirma po ng mga saserdote at mga Levita na hindi siya ang literal na Elias na inaasahan nila, tinuloy po nila yung kanilang pagtatanong. Hindi ikaw ang Kristo, hindi rin ikaw ang propeta na si Elias. Ang tanong nila sa verse 21, nasusundan niyo pa po ba ako? Sabi ko sa inyo, mahirapan kayo pag hindi nyo nakikita sa Bible eh. Verse 21, sabi, ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Yung propeta pong binabanggit dito ay hindi propeta in a general sense. Ito po yung sinasabi sa propesiya ni Moises in Deuteronomy chapter 18 verses 15 to 18 na may isang propeta na darating na gaya niya na pagka dumating siya yung inyong papakinggan. So ine-expect din ng mga Israelita, mayroong isang propetang darating gaya ni Moises na siya yung magpapahayag sa amin ng kalooban ng Panginoon. Ngunit, negative pa rin po ang sagot ni Juan Bautista. Hindi rin daw siya ang propetang iyon. So, nung napagod na po siguro, kasi parang na-imagine niyo po yung situation, parang nagpipinoy henyo sila po eh. Tao ba to? Hindi. Hayop ba to? Hindi. Ano ba talaga? So, napagod na siguro kakatanong at kakahula itong mga pinadala ng mga Hudyo. Kaya rekta na nilang tinanong si Juan Bautista. Sabi sa verse 22, sinabi nga nila sa kanila o kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa mga nangagsubo sa amin, ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? At narito, pakinggan nyo ang sagot ni Juan Bautista tungkol sa kanyang sarili. Verse 23, sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng propeta Isias.
Gusto kong mapansin ninyo mga kapatid, yung kababaang loob ni Juan Bautista sa talatang ito. Na dapat din po mga kapatid tinataglay ng bawat isa sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Napansin nyo, hindi niya ipinakilala yung kanyang sarili bilang isang propeta. No? Ako ay propeta ng Diyos. No? Hindi niya pinakilala na siya ay insan. No? Ayan, naalala ko na ng mga insan eh. Mekos-mekos. Hindi niya sinabi, ako ay insan ni Jesus. Kasi pinsan siya ni Jesus eh. Hindi niya ipinakilala yung kanyang sarili. Hindi niya pinakilala yung kanyang sarili na ako yung tao na nagsasabi. Napansin yun? Hindi niya sinabing ako yung tao. Siya daw ay isa lamang tinig. Tinig lang. Boses lang. Na sumisigaw sa ilang ihanda ang daraanan ng kanyang Panginoon. O mga kapatid, it requires certain maturity bago maging ganito tayo ka-humble. Why? Because by nature, tayo po ay mayayabang. Amen? O, sabi sa inyo, mayayabang kayo. By nature, mga kapatid, tayo po ay mayayabang, attention seeker, palaging gustong maging bida. No? Ayaw naman natin sidekick eh. Gusto natin lagi tayo yung bida, di ba? At palaging nagbubuhat ng sarili nating bangko. That's us by nature. Ano po? Pero hindi ganoon ang attitude na makikita natin kay Apostle John na nakita po natin dito sa talata. Ayaw niyang agawin ang spotlight na nararapat lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya pong paglilingkod ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya pong paglilingkod ay hindi upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang itaas lamang ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita natin na ipinamumuhay po niya yung kanyang sinabi in John chapter 3 verse 30. Sa context lang po nito, na sinabi po niya, siya ay kinakailangang dumakila. Ang Panginoong Jesus ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y bumaba. He must increase, but I must decrease. I must decrease. O mga kapatid, pakanasain nawa nating maging mapagkumbaba gaya na makikita nating ugali ni Juan Bautista. Gaya ng sinabi ko sa prayer meeting last time, mga kapatid, ang pagiging magpakumbaba ay marka ng isang tunay na lumalagong Kristiyano. Amen? Mapapansin ninyo ang isang taong maraming alam sa teolohiya, pero hindi iyon ang sukatan ng tunay na mature. Mahalaga yon, pero hindi yun ang sukatan. Gusto nyo masukat ang isang tunay na lumalago? Pakinggan nyo ang kanyang kwento. Pakinggan mo kung paano siya magsalita. Pakinggan mo ang kanyang paraan ng pamumuhay. Kung nakikita mo sa kanya ang pagiging mababa, kung nakikita mo sa kanya na hindi siya mayabang, kung nakikita mo sa kanya na hindi siya bida-bida, nakikita mo na malalim ang tao nito. At ganyan po makikita natin sa ugali ni Juan Bautista. Siya po ay malalim sa pagkakakilala niya sa Panginoong Jesus. Bakit natin nasabi, mga kapatid, alam niya kung saan niya ilulugar ang kanyang sarili. Dito ako sa baba, ang Panginoon ang dapat mataas. Taliwas, mga minamahal sa maraming mga ngaral sa panahon natin ngayon. Na kung papakinggan niyo po, palaging kwento, palaging bida, palaging magaling ay yung kanyang sarili. Hindi po ganon ang mga ngaral na si Juan Bautista. Ngunit maliban po sa ugali ni Juan Bautista na maganda po nating i-adapt at gayahin, meron pong mas mahalagang katotohanan na gusto ko mapansin ninyo. Dito po sa talata na ating pinag-aaralan. Yung sinabi po niya na tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Nakita niyo po ba yun? Tuwirin ninyo, ang sinisigaw daw niya ay tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. At alam niyo, hindi yun original sa kanya. Siya po ay sumisita, siya po ay nagpo-quote ng Bible verse sa talata pong ito in Isaiah chapter 40 verse 3. And interestingly, ito po ay pumapatungkol kay Yahweh na Diyos. Ano, yung pinaghahanda, yung pinopesiya ni Isaiah
na ipaghahanda ng daan si Yahweh, ang Diyos. Tingnan niyo po sa Isaiah 40 verse 3. Hayaan niyo basahin ko sa magandang balita, Biblia, Isaiah 40 verse 3. Ito po yung propesiya na sinasabi ni Juan Bautista. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran sa ilang. Ngunit pagdating po sa verse 23 ng John chapter 1, yung ipinaghahanda na daan na si Yahweh ay ginamit niyang talata pertaining to our Lord Jesus Christ. Sa makatubid mga kapatid, yung Panginoong Jesus ay pinapatotoo dito ni Juan Bautista na siya po ay si Yahweh. Siya po ay si Yahweh. So, taob na po dito mga kapatid, bagamat nung nakaraan pa natin napataob, yung turo ng mga Jehovah's Witnesses na ang Panginoong Jesus lamang ay maliit na Diyos. Hindi po ba? Nanilikha lang siya ng Diyos, kamukha na kinekwento ni Sister Bell. Na sabi daw, anak lang daw ng Diyos, na maliit na Diyos, silikha ng Diyos. Well, ang sabi ni Juan Bautista, ang Panginoong Jesucristo ay si Yahweh. Yung kataas-taasan at tunay na Diyos. Dito din po taob na yung turo ng mga INC na si Jesus daw ay tao lang. Sapagkat malinaw na sinasabi pa lang sa John chapter 1 verse 1 na ang Logos ay Diyos, ang Verbo ay Diyos. And this time, sinasabi ni Juan Bautista na yung Yahweh na binapropesiya ni Isaiah, si Jesus yun. Si Jesus yun. Ayon kay Juan Bautista, si Jesus ay hindi lamang isang promoted angel, hindi lang siya mere human being, hindi lang siya small God, siya si Yahweh. Siya si Yahweh. Sa makatubid, kung kinikilala natin ang Ama bilang kataas-taasang Diyos na si Yahweh, gayon din dapat natin kinikilala ang Anak bilang si Yahweh. Nakakalito po ba mga kapatid? Paano po nangyari yun? No? Yung Ama si Yahweh, yung Anak si Yahweh din. Tapos may tala sa Biblia, sa Hebreo, ang Holy Spirit si Yahweh din. Well, ang paniwala nating mga Kristiyano, si Yahweh ay isa, pero mayroon tatlong persona. Wala pong ibang makakapagpaliwanag doon maliban sa Kristyanismo. Ano po? Kaya yung dapat na luwalhati binibigay natin sa Ama, siya ring luwalhati na ibinibigay natin sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang sabi po sa 1:5, hindi tayo maalis sa Juan, ano po? 22 hanggang 23. 1:5, 22 hanggang 23, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanyang pagpupuri sa Ama. Ulitin ko yung bahagi yon. Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. So, ang hindi nagpupuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. So, si Yahweh po, ang tunay na Diyos, ay iisa lamang Diyos, ngunit mayroong tatlong persona na kagaya ng aking pinaliwanag kanina, na karapat-dapat tumanggap ng pantay-pantay na pagsamba ang bawat isa. Sapagkat kung ano ang kadyusan ng Ama, siya rin kadyusan ng Anak, at siya rin kadyusan ng Espiritu Santo. At ganyan po makikita natin ginawa ni Juan Bautista sa pagpapatuloy ng narrative in verses 24 to 28. Sabi sa verse 24, konti na lang po mga kapatid, at sila'y sinugo mula sa mga Pariseo. So, yung mga Pariseo po dito mga kapatid ay kilala sa pagiging deboto nila sa kautusan. Yun nga lang po, kagaya ng Roman Catholic Church, may mga dagdag yung kanilang kautusan na wala sa Biblia. So, yun po yung mga Pariseo. So, yung mga Pariseo po pala, yung nagsugo sa mga nagtatanong kay Juan Bautista. At karamihan po sa mga Pariseo ito ay hindi tanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pagtapos pong ibaba ni Juan Bautista yung kanyang sarili sa mga isinugo ng Pariseo, napatanong po ulit yung mga saserdote at mga Levita. Ang sabi ang follow-up question nila in verse 25, at sa kanya'y kanilang tinanong at sinabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo, di si Elias, ni ang propeta? Narinig niyo po yung follow-up question?
Kasi dininay ni Juan Bautista yung inaakala nila kung sino siya. Kinestyon nila yung otoridad na meron si Juan Bautista. Parang sinasabi niya, ano yung kay mo na magbaptize kung hindi ikaw ang Kristo, hindi ikaw ang Elias, at hindi ikaw ang propeta na hinihintay na sinasabi ni Moises. Kaya sumagot po siya in verses 26 to 27, sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo nakilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. O mga kapatid, grabing pagpapakumbaba at grabing pagdakila sa Panginoong Hesus ang pinapalanas po dito ni Apostol Juan. Bagay na karapat-dapat lamang po kay Yahweh, namely ang ating Panginoong Hesus. Sa sobrang taas po ng pagtingin ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus bilang si Yahweh, na yung pinakabababang paraan po ng paglilingkod sa Kanya, ano po yung sinabi niya dito, pinakabababang paraan? Tagatanggal lang ng sintas. Ano? Yung napakababang klaseng paglilingkod na yon, imagine niyo, ano, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo lang yung sintas ng amo mo. Yun ang trabaho mo. Pero dahil ginagawa niya yun kay Yahweh, sa kataas-taasan Diyos, iyon ay napakalaki ng karangalan para kay Juan Bautista. Mga kapatid, dito po makikita natin na si Juan Bautista ay mayroong napakataas na pagtingin sa Panginoong Hesus at napakababang pagtingin sa kanyang sarili. Ano po? Mga kapatid, ganito po ba natin tinatanaw ang ating Panginoong Hesus, or we just take Him lightly? Kamusta po yung attitude ng ating mga puso sa oras po na ito? Can you pause for a while and then check your heart? How is your heart at this moment, at this very moment that you are listening to the Word of God, you are worshiping the God of the world, namely the Lord Jesus Christ? How is our heart? Are we taking Him lightly? I mean, nakikita po ba sa ating puso yung napakataas na pagrespeto at pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo sa mga oras na ito? Maawit ka ba sa Kanya kanina ng totoo sa puso mo, na feel mo, na talagang manghang-mangha ka, na maawit, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad? Talaga bang nanggagaling yun hindi lang sa ating puso, kundi talagang mula sa ating puso, na we really do acknowledge that we are worshiping a true God, na si Yahweh, si Jesus. At nakikinig ka po ba ngayon sa mga oras na ito ng mayroong buong pagsisikap na sinisikap mo na hindi maglakbay ang iyong isipan sa ibang mga alalahanin dahil alam mo na sa tuwing ipinapangaral ng tapat ang salita ng Diyos, hindi ka nakikinig lamang sa pastor, kundi nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng pastor na ito ang Diyos mismo ng sanlibutan. Hindi ka nakikinig sa akin dahil sa akin. Parehas lang po tayo eh. Patas lang. Ano? Baka nga mas lamang ka pa sa akin. So kung ako lang yung batayan, kaya ka makikinig, wala na. Pero kung nakikinig ka sa akin ng taimtim, dahil alam mo na nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita, bibigay mo yung buong mong atensyon. Na hindi lang si pastor to. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa amin ngayon. Pagka ganon, mga kapatid, siguro ibibigay natin yung buo nating atensyon. Ibibigay natin yung buo nating pagrespeto. Ibibigay natin yung ating buong paggalang. Pag may kumalabit sa'yo para makipagkwentuhan, sisikuhin mo. Dali lang. Mahalaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Tama na muna yung ibang mga bagay. Ibibigay ko yung aking puso kay Yahweh. Ibibigay ko yung aking isip kay Yahweh sa pakikinig ng Kanyang salita. Kapatid, nakikita ba sa buhay mo? Ito yung napakahalaga eh. Minsan kasi, okay tayo sa church eh. Nakukuha niyo po ba ako? Okay tayo sa church. Ano, ginagawa natin ng lahat ng pagpapalaga kay Jesus. Pero, how about sa bahay po natin? Sa ating mga personal na buhay? No, sinasabi dito, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yung mundo pala doon, mundo lang ng church. No, isisigaw sa simbahan. Sabi sa kanta kanina, isisigaw sa buong mundo. Ibig sabihin, kahit nasaan ka,
Nasa ikaw man ay nasa church, nasa ikaw man ay nasa labas, ipagsisigawan mo sa buong mundo ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Pastor, paano po yun? Ano? Sisigaw po ba ako sa palengke? Ano? Si Jesus ay dakila. Ganun po ba? Hindi po. Baka hulihin ka ng pulis. Bigyan ka ng almusal. Sabi sa'yo, mag-aalmusal ka eh. Sabi sa'yo, inom ka ng gamot eh. Kalimutan na naman minom ng gamot eh. Hindi po. Sa pamamagitan ng ating buhay, isinisigaw natin sa buong mundo ang kadakilaan ng Panginoon. Sa buong mundo, sa labas ng iglesia, nakikita natin kung sinong bossing natin. Kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Nakikita po ba yon ng kapitbahay mo? Nakikita po ba yon ng mga kaibigan mo? Nakikita ba yon ng asawa mo, ng mga anak mo sa buhay na si Kristo ang Diyos mo? Siya ang nasusunod, siya ang bossing. Kapatid, meron ka bang mataas na pagtingin, pagrespeto, pagluwalhati kay Kristo sa mga oras na ito? Gaya ng nakikita po natin kay Juan Bautista. Na baka nasa isip mo, kaya ganyan kagaling yung Juan Bautista na kinakwento mo, Pastor, kasi kwento lang yan. Ano? Hindi naman yan totoo. Ano? Kaya gaya ko din yan, wala naman sa totoong buhay, wala naman talaga yung pagrespeto at mataas na pagtingin sa Panginoong Jesus. Well, hindi po ito sinasabi ni Apostol Juan para lang po magsilbing parang istorya sa pelikula na minsan nadadagdagan at pinapaganda na lang or niro-romanticize na lang yung istorya. Ito po ay totoong nangyari. Ano? Para i-point out po yan, tingnan niyo po yung verse 28. Ang sabi, ang mga bagay na ito, yung ulit talata, ang mga bagay na ito ay ginawa sa Betanya, sa dako paroon ng Hordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Bakit po sinabi ito ni Apostol Juan? Yung detalyeng ito, mga kapatid, yung maliit na detalyeng ito, isang bagay po ang naiisip ko upang patunayan niya na ito ay talagang nangyari sa kasaysayan at hindi ito invento lang. Nangyari ito sa lugar na ito, i-verify niya sa mga tao, sa susulatan niya. Nangyari ang talagang ganap na ito sa Israel. Totoong nangyari ang ganap na ito sa lugar ng Israel at nasaksihan po ito ng ilang mga tao. Mga kapatid, ang pagkilala po kay Jesucristo bilang Yahweh at pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga po sa Kanya ay hindi lang po pang Facebook post lang. Amen? Kasi minsan, napaka-makadiyos natin sa Facebook eh. Amen? Pero hindi natin ito pinag-aaralan para pang Facebook post lang. Hindi natin ito pinag-aaralan na mataas yung ating pagdikit sa Panginoon para lang mapagtakupan yung ating mga kabulukan. Oy, mag-church nga ako kasi napakarami ko ng sablay para naman magmukha akong mabait sa harapan ng mga tao. Di po ba? Hindi po ito pampapogi po lang or magmukha lang tayong cute sa patingin ng iba. Ito po ay dapat totoong nangyayari. Yung mataas na pagpapalaga kay Jesus na si Yahweh, totoong nangyayari sa ating buhay sapagkat tayo po ay sumasamba. Pakinggan nito mga kapatid, tayo ay sumasamba sa hindi kunwa-kunwarian ng Diyos. Amen? Hindi po kunwa-kunwari ang Diyos lang yung ating sinasamba. Therefore, hindi po kunwa-kunwari ang pagsamba ang inaasahan po sa atin. Mga kapatid, mas tumaas po nawa ang pagkilala natin sa Panginoon Jesus sa unang patutuo po ito ni Apostol Juan kung sino po siya. Siya po ay si Yahweh. At yamang siya ay si Yahweh, mga kapatid, karapat-dapat po siya na ibigin at pahalagahan ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Purihin po ang ating Panginoon Diyos.